So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa zaman na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo ng lahat, today is the day kung saan para tayong magbo-bowling. Bang! Isang banat, 3 agad ang babagsak. Today is that day kung saan 30 influencers ang ating tatalakayin. Kasi ang talakay natin for today ay tungkol sa mga the biggest, mga biggest, putang ina, hindi ko alam. Putang ina. Ang mga biggest corn stars sa balat ng Pilipinas. Na walang iba kundi sina Foreign Germs, King Lax at Team Katagumpay. Palakpakan ang mga pukilang inang stars na yan. Ang tawag ko sa kanila, sila po yung mga makabagong stars of all season. Kasi mainit, tag-ulan, tangina, malamig, sobrang tindi ng El Nino, La Nina, doesn't matter. Tutulong po at tutulong yung mga yan. Pero may kapalit. Kailangan, kapag tutulong ka, naka-video. Pag hindi naka-video, wag na, nakakatamad yan, man. Don't do that. Come on, guys. So, para sa mga kahombre ko, no, magtataka sigurado kayo. Bakit tinitira ni Boss MG itong mga gantong tao? Grabe, nakakatulong sila. Now, explain ko sa inyo. Ano nga po ba talaga ang poverty porn? Yun po ay yung content kung saan yung mga influencers and yung mga creators ay gagawa ng mabuti para sa mga taong mahihirap at sobrang nangangailangan. Okay? Magbibigay sila ng 1,000 ng cash prize, or else magbibigay sila ng something else tulad ng bigas, ng mga pagkain, ganyan, ganito, ganyan. Tapos may kapansanan, gagawin si ganito, ganyan. Mabilis pong makapukaw ng atensyon yan. Kasi syempre, itong bansang Pilipinas ay third world country. Kaya mga kahombre ko, napakabilis po ng followers dyan at napakabilis po ng views dyan. What I'm trying to say is this. Karamihan, sasabihin, diba dapat mas maging masaya ka kasi tumutulong? Tama, man. It's better than nothing, tama? Sabi sa Biblia, hindi mo na para ipakita sa sanlibutan na tumutulong ka. Tama na po. Makagawa ka ng mabuti at hintayin mo na ang may kapal ang makatingin at makakita sa'yo nang ikaw ay mababalikan ng doble, triple pa. Tama yon mga kahombre ko. It happened a lot of times to me. Huwag niyong kakalimutan na I was actually one of them. Ginawa ko yan mga kahombre ko. Namigay ako ng maraming bigas, namigay ako ng kung ano-ano, mga tulong sa mga nasunugan, may mga video, o parang 3 or 4 ata mga videos ko dyan. And then eventually, tumigil na po ako. Kasi before, when I did this thing, no, na namimigay ako, tas naka-video, ang daming nag-message sa akin and marami yung nagpaliwanag sa akin, no? Lalo na nung tinalakay to ni Attorney Libayan, my lovely friend na si Boss Caillou, tinalakay nila to and I understood na mali pala na namimigay ka gamit ang video. Kasi mga kahombre ko, anong klaseng tulong yung ginagawa mo? Kung bumabalik rin lang naman sa'yo, even more. Kasi syempre mga kahombre ko, ipapakita mo sa YouTube na natulong ka. So meron kang automatically napakarami mo ng views, di ba? Ang dami nangangailangan. And then now mga kahombre ko, pag yung balik nun sa'yo is doble, triple. So that's poverty porn for you. Itinigil ko na yan. Pero tumutulong pa rin ako back in the day, like nawala ng video, okay? 2 to 3 years ago, bago magsimula yung mansion ko, ngayon kasi tapos na, tumigil ako sa tulong. Kasi kinailangan ko munang tulungan yung sarili ko. Chavit Singson,
used to say, ito yung tumanim sa utak ko huwag kayong tumulong sa mga tao. Magbigay kayo ng pagkakakitaan ng mga tao. Kasi yun ang mas kailangan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino kasi, hindi lahat, pero karamihan, lalo na yung mga nasa baba, wala nang ibang ginagawa o gagawin kundi ang humingi. Nasanay na pong humingi ang mga Pinoy. Kaya dapat bigyan nyo sila ng pagkakakitaan para at least meron silang monthly income. At dahil influencers ang pinag-uusapan natin ngayon, itatalakay ko sa inyo yung 3 biggest influencers na sumikat dahil sa poverty porn. Poverty porn na ginamit nila upang makalikop ng milyon followers. And ngayon na some of them ay bumitaw na sa pagpa-poverty porn, bigla pong bagsak ang views nila. Halatang halata, di ba? Hindi na po umabante ang followers nila. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na karipakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang. Burn months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. So ngayon, ang una muna natin tatalakayin ay itong foreign germs. Sa word itself, sa name itself niya, automatically you know na foreigner to. Well, masasabi nyo na ako rin naman ay foreigner. Half ako, yes. Pero ang nanay ko ay Pilipina, okay? Hindi ako totally foreigner. Now, this guy is 100% pure foreigner. Mapapansin po natin, no? Na nagkaroon po siya ng 9 million followers sa Facebook. Itong foreign germs ay nagpapansin kay MG nung panahon ng Tambay Cup. Now, foreign germs, you'll need to pay for this. Kahit na kinokontak mo ako sa Instagram stating na tayo ay magkapitbahay, sorry man, ikaw ang nauna. Sisegundahan lang kita. Ayun nga lang, mainit to. Prepare for this, man. You should be prepared. Eto na yon, man. Si foreign germs, mga kahombre ko, kalimitan po sa mga content ng tao na ito, ay nagpapanggap siyang pulubing foreigner. Nanghihingi-hingi siya sa mga Pilipinong naghahanap buhay. Obviously. Tapos, lalong-lalo na po yung mga vendors, no? Yan yung mga trip niya Ang galing niya makaisip ng content, pero syempre, mga kahombre ko, parating yung tandaan. Lahat ng yan ay may balik. Nagbigay man siya ng X amount of money, triple, quadruple pa po ang balik. Huwag niyong kakalimutan na si foreign germs po ay nasa magandang kalagayan na ngayon sa kanyang buhay. Maayos na. More than half of that ay galing sa poverty porn. Palakpakan ang putang inang yan. O, di ba? Now you understand kung bakit masama, okay, in a way, parang nakakagawa ka ng kabutihan, pero nakakagawa ka rin ng kasamaan. Kasi man, usually, sabi nga nila, mas magandang tumulong ng walang kapalit. Eto kasi, tumutulong ka na, tapos yung kapalit, sobrang dami, man. Takay, nasan ka pa, mga kahombre ko, di ba? Alam ko yan, ito yung mechanics niyan. Una sa lahat, sasabihin muna nila na, guys, para sa mga fellow YouTubers ko dyan, china-challenge ko kayo, tumulong kayo, ganito kayo. Siyempre, maganda na, mabango na agad, matindi na agad yung dating mo, mga kahombre ko. Kasi, ay, gagi, oo, tumutulong nga. Si ganito ba, tumutulong? Si ganyan ba, tumutulong? Diba? Akala mo, hindi ko alam yan, no? Ginawa ko rin yan, kaya alam ko yan. Yan na po yung simula ng napakalaking kitaan, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. Napakalaking kitaan ito kasi million of views ito. Hindi pa to nagsisimula, okay? Ito na yon. Ito yung nakakainis na part, mga kahombre ko. Kitang-kita po natin na binigyan siya ng pera ni foreign. Napatago, sa tansya ko, it's around 3K. Maximum 5K. Now, nakapagbigay po siya ng 3K, 5K, tas umiiyak to. So, nagkaroon na tayo ng dramatic. Ganito yan Tingnan nyo yung content ng poverty corn, mga kahombre ko Sa umpisa, nandun tayo sa action, challenge, di ba? Kasi ako, bilang influencer, magmimistulan akong pulube, ganito, ganyan, tapos manghihingi ako. Once na kumagat na binigyan, wow! Biglang shift yon, mga kahombre ko. From challenge, survival ko, biglang magiging dramatic kasi, oh my God, tumulong, ang bait ni kuya, ganito, ganyan. Lalo po siyang mag-a-add ng fuel sa drama.
Yun ang gusto ng Pilipino. Mag-a-add yan ng fuel by giving him money. And then, syempre, wow, ang bait ni Foreign, ang bait ng content creator. Biglang iiyak si Kuya. Lalo nang dumoble, sumuper-duper ang drama. Ayan ang gusto ng mga Pilipino. Kuhang-kuha kayo. Kung ako si Ben Tulfo, sasabihin ko, hulog ka sa bitag. Ay, nako. Guys, isipin nyo, sa isang content nandun na lahat. Nandun na po lahat sa simpleng 8 minuto na video. Maaari po yung kumita ng napakalaking pera. Definitely, mahigit pa po sa binigay nitong foreigner dun sa, in this case, sa magtataho. Ganyan yon mga kahombre ko. Ayan yung sinasabi ko. At dyan madalas nakukuha ng mga foreigner ang mga Pilipino. Kung titingnan nyo sa YouTube channel ko, yung mga tulong ko na video, putya umabot yun na napakararaming views. Tas yung tumulong ako sa mga matatanda, that's more than 500,000 views ata. O, gaano kalaking pera yon mga kahombre ko? And actually, to tell you the truth, muntik pa akong malamon ng sistema. Muntik ko pang ituloy mga kahombre ko na magtutulong lang ako na nakabideo. Kasi at the end of the day, it's a win-win situation for me. Ang bilis ng views. Hanggat sa namulat ako nila Atty. Libayan at ni Boss Caillou na mali pala yun. Kaya hindi ko na yan tinuloy. Now you understand why. Ngayon, tumutulong na lang ako, nakapatay ang camera. Ganun lang yun. Kaya talagang nababash po ang mga ganitong tao kasi sa kadahilanan na ito. Tas makakuha pa yan, sponsorship. Eto pa, tandaan nyo mga kahombre ko ha. Kasi ako, nung namigay ako ng bigas, napakarami nung pandemic, hindi ko naman, mga kahombre ko, hindi ako yun. That's not me. Yan yung mga kasama ko back in the day na ako lang yung ginamit para maging tulay sa views nila na gusto nila, di ba? Pero ako yung kumita sa YouTube, ha? I-sponsored yun, hindi galing sa akin yun, mga kahombre ko. Kasi wala naman akong ganung kalaking pera back in the day na, alam yun, mamimigay ako ng 2 truck na bigas. Pero ito, small time lang to. 3K, 5K, sa kanya to galing for sure. Siyempre, yun yung magiging habol ng isang poverty porn. Yung makakuha ng sponsorship para yun na yung ibibigay niya and then lahat ng kita sa kanya, di ba? Galing! Eto naman, mga kahombre ko. Kay King Lux naman tayo, mga kahombre ko. Si King Lux naman po ay merong 8.2 million na followers. If I'm not mistaken, sa Kabisayaan po ang itong tao na ito na nangihingi ng tulong. Makikita natin, mga kahombre ko, ditong-dito pa lang sa mga thumbnails niya, kitang-kita na agad kung gaano katibay ang pagmumukha ng tao na to. In English niya pa, giving helmets to poor riders. I gave 100,000 to a deserving farmer. Ang kaibahan, mga kahombre ko, ng King Lux doon sa Foreign, si Foreign po ay tumigil na. Because sa tingin ko, alam niya din na mali yung ginagawa niya. Nadali yan, nabash yan ng todo. Takot siguro yan sa bash, kaya siya tumigil. Eto pong King Lux ang napakalala kasi hindi po siya tumitigil. Eto yan, mga kahombre ko ha. Tingnan nyo, thumbnail na thumbnail pa lang, Mr. Beast style na. Makikita rin po natin na even yung editing niya sa mga videos niya, Mr. Beast style po ito lahat. In short, mga kahombre ko, nag-i-invest po itong tao na ito sa editing. Hindi po ito kakayanin ng isang normal na editor. In short, nag-i-invest siya sa pamimigay niya sa mga mahihirap. And definitely, for sure, mahal po ang ganitong klaseng editing. And now, sabihin mo sa akin, mabait nga ba talaga si King Lux? Tumutulong lang siya just like that? Tumutulong lang kaya si King Lux dahil sa katotohanan na gusto niya lang talagang tumulong? Or tumutulong lang si King Lux upang pagkakitaan din niya yung binigyan niya ng pera o nung kung ano-ano? You guys answer that. For me, it's a yes. For me, it's a yes. Kasi dito pa lang sa video thumbnail pa lang, guys, hindi tumurang klaseng video. And some of these are scripted too, for sure. Even dito pa lang, mga kahombre ko, sa pamimigay niya ng helmet. Sabi nga ng Biblia, inuulit ko, tumulong ka lang, huwag kang humingi ng kapalit. Umpisa pa lang, mga kahombre ko, nakasubscribe ka ba sa channel ko? Automatically, man, pinaganda niya lang yung salitang, Nanonood ka ba sa channel ko? Kasi kung hindi kita bibigyan ng helmet. Kasi ano ka ba? Eh di wala akong kinita sa'yo.
subscriber automatically is a viewer. Na, well, some of them. Pero yung mga ganitong walang ginagawa, for sure, viewer na. Kapag view mo yung video niya, kita na agad yun sa kanya. So, that's automatically an income. So, hindi pa man siya nakakapagbigay, meron na agad siyang gustong kapalit. Nandito rin yung pagpapaawa, yung pinapakita yung helmet na sira, tas dramatic na ibibigay si helmet. Di ba? Tas may mga bawat galaw niya, may explanation, mga kahombre ko. Huwag niyong kakalimutan na, panoorin niyo yung full video dun sa YouTube ko kasi syempre dun to, full video. Di ba? Alam niyo na. So, meron po itong kapalit. Napakagaling ni King Lax, mga kahombre ko. Do you still believe na tumutulong siya dahil mabait siya? Yes or no? Makikita natin, mga kahombre ko, ngayon, na nag-story po si King Lax. Well, King Lax, kung gusto mo ng pick-up, huwag kang umasa sa mag-i-sponsor sa'yo. Ikaw ang bumili niyan, kasi ikaw ang may gusto niyan. Hindi mo naman yan ginagawa dahil humanitarian ka. Ginagawa mo yan para pagkakitaan mo. Humihingi ka ng investment sa sarili mo. Ang kapal na mukha mo, King Lax, sa part na to, ha? Parang humihingi ka ng investment. Kailangan investan ka ng pang-travel mo para mas mapadali ang buhay mo. Diba? Ang kapal na mukha niya, mga kahombre ko, isipin niyo, nanghihingi siya. Nagmamanifest siya na sana may mag-donate po ng isang pick-up truck para sa kanya. Grabe, isipin nyo yun, mga kahombre ko. Is that even possible? Grabe, logically speaking, this is crazy. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Paano katutulong sa ibang tao kung sarili mo, kailangan mo rin tulungan? Hindi ka po pwedeng tumulong sa tao kung kahit ikaw ay hindi mo pa natutulungan ng 100% ang sarili mo. Sabi po yan ng billionaire na si Chavit Singson. Tulungan mo muna ang sarili mo bago ka tumulong sa iba. Okay ka lang? Kailangan mo pala ng pickup truck. Ibig sabihin, hindi ka pa mayaman enough. Kasi wala ka pang sapat na tulong, man. Saka ka na tumulong sa mahihirap kapag mayaman ka na. Kasi pag nasa taas ka, mas madaling manghila sa taas. Kesa pag nasa baba ka, kasama ka ng mga tinutulungan kuno mo, ang hirap nilang bitbitin. Mas madali pag nasa taas ka na. Nag-manifest ka pa! God! Tingnan nyo to, mga kahombre ko. Tingnan nyo to. Dito sa live niya, mapapansin po natin na si King Lax ay nagpapatulong sa mga fans niya na ikalat ang kanyang page para maging recommendable daw ito sa plataforma ng Facebook. Marami ang nagagalit dito dahil pinopromote niya daw ang kanyang channel na umuukol lang naman sa poverty porn. Real talk, di ba? Wala siyang ginagawa kundi ang palakasin ang channel niya. Tulad ng ginawa ng ibang mga poverty porn stars, okay? Kailangan nila somewhere down the line mag-shift ng content. The more followers, the better. The more na may makakalunok ng bago nilang content. Gets nyo? Ibig sabihin, stepping stone lang po ng lahat ng yan ang magtulong-tulong. Hindi po sila si Sister Teresa, okay, na humanitarian. Hindi po sila si Gandhi na humanitarians talaga. No, man. Ito mga to, tumutulong para may malupit na kapalit. Isa pa, mali ka, King Lax. Hindi magiging recommendable ang page mo porket maraming nakaka-view o nagla-like or whatsoever. Ibig sabihin, mga kahombre ko, hindi po recommendable ang Facebook page itong walang yan tao na ito. Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin na report po ito. Ang kailangan dyan ay yung tinatawag na cleansing. Ibig sabihin nun, mga 1 buwan, 2 buwan, 1 taon ka titigil. 1 taon kang hindi ka recommendable. Alam nyo ng lahat, mga kahombre ko. Kapag ikaw ay na-report sa Facebook, ibig sabihin may mali kang ginagawa. Yun ang nangyari sa'yo, King Lax. Kasi hindi po tinatanggap ni Facebook, mga kahombre ko, yung mga namimigay. Ayaw ni Facebook niyang ganyan. Kaya nadadali ka talaga, okay? Or pinapalipat mo sila sa ibang platform. Kunwari, nasa Facebook ka nagla-live, pinapalipat mo sa YouTube channel mo. Hindi gusto ni Facebook yan. Grabe ka, bago ka sana tumulong, nag-aaral ka muna, pinag-aralan mo muna to, di ba? Makikita din natin sa larawan na ito, ang dream job daw ni King Lax ay maging pulube. Dream job ko minsan. What?
Paano mo naging dream job ang pagiging pulube? Pwede bang maging dream job yun? Ibig sabihin, sa kanya na po lumabas. Natrabaho lang ang lahat ng ito sa kanya, mga kahombre ko. This is a complete work. Galing na sa kanya, dream job ko minsan. Ikaw mismo ang nagbaon sa sarili mo. Palakpakan ang puwi ng inang yan. Ang galing mo, King Lax. The biggest star sa buong Pilipinas. King Lax. Tangina, naging dream job ang maging pulube. Walang iya ka. Sampal to, mga kahombre ko, sa mga pulube. Dream job na pala maging pulube, ha? Maging mahirap dream job. See? Kailangan ko pa bang ipaliwanag to? Ibig sabihin talagang napakatindi po ng balik sa tao na to. Ng pagtulong-tulong niya. Napakatindi ng balik. Makikita natin dito na kinoment niya, dahil umabot to ng 14 million views, pupuntahan natin si tatay at may isusurprise tayo. Keep sharing this video. Wow! Ibig sabihin, mga kahombre ko, pag hindi umabot ng 14 million views, hindi niya pupuntahan si tatay. Isa pa, nakasulat na naman, keep sharing this video. Tandaan mo, the more na maraming followers, maraming pera. My God! Itutuloy ko pa ba to? Eto pa po yung pinakamalupit kay King Lax. Kasi mapapansin natin dito sa video na to kung saan siya nabash ng napakaraming tao ay parang scripted daw tong video na to. At mapapansin na at napansin din ng mga tao dito na bakit sa lugar na to ay mayroong naglalako ng pagkain. Ay parang walang-wala pong kalaban-laban. Paano ka maglalako ng pagkain sa walang katao-taong lugar? Ikaw naman, King Lax, bakit mo naman i-script? Grabe ka naman. Ang pag-iinala nila dito ay nirenta niya lang ang babae at nilagay ito sa specific na lugar para wala medyo makakita na gumagawa sila ng content. Oh my God, King Lax! Paano ka masisisi? Dream job mo nga yan. Nagtatrabaho ka lang naman, di ba? For the views, for the content, for the money. Hindi mo naman to ginagawa dahil gusto mo. Ginagawa mo to for this. Siyempre, para din sa bagong pick-up. Malay mo, biglang may mag-donate sa'yo ng pick-up. Puta, panalo ka na. Man, you can retire. You win. Di ba? Alam nyo mga kahombre ko, hindi po nalalayo, hindi imposible na scripted ang pinaggagawa ng tao na ito. Hindi imposible. Kasi content creator siya. Ito lang yan masasabi ko mga kahombre ko. I really hope na maklarify sa inyo na kapag tumutulong ka, dapat walang video. Dapat walang kapalit para mas doble, triple ang balik sa'yo. Hindi yung tutulong ka ng naka-video, that's a mistake. You can't do that, man. Kasi hindi siya maganda. Pwede pang, salit na gumagawa ka ng kabutihan, mga kahombre ko, ang lalabas dyan, gumagawa ka ng ka-scriptedan. Lalo na sa panahon ngayon, na ang mga influencers ay kilalang-kilala bilang mga scripted. Isa na ako doon. So, sa BOTY, di ba, alam nyo naman. Kaya wag nyo suportahan ang mga ganito. Instead, you guys do it for love. Pure love. Kung gusto nyo maging humanitarian, make sure na marami ka ng pera. Make sure na totoong pagtulong ang gagawin mo. Kasi kung hindi, mababash ka. Tulad ni Katagumpay, tulad ni Foreign, hindi na nila ata ito ginagawa. So, nabash sila ng todo. Nagkahiyaan na. One love. Good fucking vibes. Tara. Tulong tayo. Ipapamigay ko tong cellphone. Tara. Let's go. Let's go!